Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alvin. At narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Capiz noong 1972. Nasa 19 na taong gulang pa ako sa panahong ito. At madalas pa akong gumala kahit saan, kasama ang aking dalawang kaibigan na halos kaidaran ko lang. Itago na lang natin sila sa pangalang Brian at Albert. Magkapitbahay lang kami at sa aming tatlo ay si Brian lang ang may kaya. Sa tuwing kami ay nagbabanding ay siya ang palaging gumagastos. Nag-iisang anak lang siya at parehong nasa abroad ang kanyang mga magulang. Nang mga panahon ding ito ay sila lamang ang mayroong kotse sa baryo namin. At yun ang madalas naming ginagamit kapag nagpupunta kami sa mga malalayong pook. Nga pala, ang trabaho namin ni Albert ay tagakatay ng baboy sa slaughterhouse na pag-aari lamang ng pinsan ni Brian. Nakatayo ito malapit sa palengke kung saan kami laging madalas bumili ng pagkain. Si Inay at ang aking bunsong kapatid ang kasama ko na lamang sa bahay. Lumaki kami na walang ama dahil si Itay ay sumama sa ibang babae. Bata pa kami nung kami ay kanyang iniwan. Nung una, nagbibigay pa siya ng suporta sa amin. Ngunit nang malaman ni Inay na nagkaroon na ng anak si Itay sa kanyang bagong kinakasama, ay wala na kaming natanggap na tulong mula sa kanya. Isang hapon, nakatanggap kami ng magandang impormasyon mula sa isang kapitbahay na mayroon daw sayawan mamayang gabi sa baryo na kanyang nadaanan kaninang tanghali. Kaya, pagsapit ng gabi, nagkasundo kaming magkakaibigan na pumunta roon. Total, wala naman kaming trabaho ni Albert bukas. At alam din naman namin ang daan papunta doon. Ginamit ni Brian ang kanyang kotse sapagkat malayo ang pook na yon. Halos 30 kilometro ang layo mula sa aming barangay. Nang dumating kami sa lugar, marami ng mga tao at marami ring mga dayo na katulad namin, kung saan ang ilan sa kanila ay may mga sasakyan pa. Di naglaon ay nakakita rin kami ng partner. Magkakapatid sila at bisita lang din sa lugar. Hindi naman sila sobrang maganda, yung sakto lang. Ngunit kaakit-akit ang kanilang pangangatawan. Nakakabighani sa paningin. Tila napakasarap nilang hubaran. Napakakinis din ng kanilang balat kahit ito'y may kayumangging kulay lamang. Nang matapos ang dalawang tugtog, umupo muna kaming tatlo sa kabilang mesa. Habang ang magkakapatid naman ay umupo rin sa kanilang mesa. Pagkaraan ng ilang saglit, ay balaksan na namin silang lapitan at tabihan upang kaibiganin. Kaso, may 3 lalaki ang lumapit sa kanila at kinausap sila. Nung una, inisip namin na manliligaw nila ang mga ito. Dahil hindi nagtagal, ay umupo ang mga ito sa tabi nila at hinawakan ang kanilang kamay. Nang yakapin na sila ng mga ito at akmang halikan, ay bigla na lang silang nagsisigawan. Dahil dito, ay tumigil sa pagsasayaw ang ilan, lalo na yung malapit sa kanila. Samantalang kami ay napatayo ng bigla sa hindi inaasahang pangyayari. Nang mapansin nila na susugurin na sila ng mga kalalakihan sa lugar, ay tumakas sila. Hindi kami makapaniwala na sobrang bilis pala nilang kumilos, na para bang hindi normal na kilos ng tao. Para kasing mga pusa kung gumalaw. Kaya naman, nagulat ang karamihan, lalo na kaming magkakaibigan.
Dahil ngayon lang kami nakakita ng ganong klaseng tao. Makaraan ang ilang saglit, may isang lalaki ang nagsalita na malaki ang kanyang duda na aswang ang mga yon. Dahil nakasalubong daw niya ang mga yon kanina habang siya'y papunta sa sayawan. Amoy langis raw ang mga yon. Pero hindi daw yung langis na karaniwang ginagamit ng mga albularyo at manghihilot. Idinagdag pa niya na tanging mga aswang lamang ang gumagamit ng ganong klaseng langis. Dahil sa kanyang mga sinabi ay natakot ang ilan, lalo na ang mga dayuhan, pati na rin ang magkakapatid. Nang i-anunsyo na itutuloy pa ang sayawan, may ilan na bumalik sa pagsasayaw. Ngunit may ilang ding umuwi na dahil lumalalim na ang gabi at unti-unti nang lumalamig ang hangin. Gusto sana naming isayaw muli ang magkakapatid para maaliw sila. Ngunit napansin namin na parang takot na takot sila, na tila nagkaroon ng trauma sa nangyayari. Kaya't nilapitan namin sila at tinanong kung nais na ba nilang umuwi, dahil handa kaming ihatid sila. Nang marinig nila ang aming sinabi, agad nagbago ang kanilang mga mukha, na para bang nawala ang kanilang lungkot at takot. Sabi nila na kanina pa silang gustong umuwi, pero hindi daw nila kayang lumayo sa mga tao dahil natatakot sila. Kasi baka raw nandyan lang sa paligid ang tatlo at nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon upang muling pagplanuhan naman sila ng masama. Dahil sa kami ay parehong naawa, nagpasya kaming magkakaibigan na ihatid sila sa kanilang bahay. Dahil baka nag-alala na ang kanilang mga magulang. Pagkapasok namin sa sasakyan, tinanong sila ni Brian kung nasaan ba ang kanilang bahay. Nang marinig namin ang kanilang tugon, sabay na napakunot ang aming mga noo dahil hindi kami makapaniwala na may nakatira pala sa lugar na yon, sapagkat ang alam namin ay walang naninirahan doon dahil ang lugar na yon ay liblib na at madamo pa. Ang problema pa ay di makakadaan ang mga sasakyan doon dahil makitid ang mga kalsada. At hindi lang yon ang iniisip namin ng mga gabing yun. Marami din kasing kababalagan o misteryo ang nagaganap sa lugar na yon. At walang nagtangkang pumunta roon, lalo na sa gabi. Dahil ayon sa isang kapitbahay namin na isang manghihilot, maraming tao na raw ang nawawala at namamatay doon. Ang iba ay natagpuan na lamang na wakwak na ang mga tiyan. At ang nakakabahala pa ay 2 beses umano ito nangyayari sa isang taon. Dagdag pa niya na siya ay naniniwala na isang aswang lamang ang may kakayahan na gumawa nun at hindi isang mabangis na hayop. Naalala pa namin na pinayuhan pa niya kami noon na kung sakali man na magkaroon kami ng bagong kaibigan o may makilalang babae na taga roon sa lugar na yon, ay wag daw kami basta-basta magtiwala dahil baka sila pa ang magdadala sa amin sa panganib. Nang mapansin na magkakapatid na parehong nag-iba ang timpla ng aming muka, ay nagsalita ang isa sa kanila na sana raw ay hindi magbago ang aming pasya. Dahil pareho na kaming nasa loob ng sasakyan, wala na kaming ibang nagawa kundi ang isa katuparan ang sinabi namin kanina na ihatid sila sa kanilang bahay. Hindi naman pumasok sa isip namin ng gabing yon na sila ay mga kampo ng dilim, dahil wala naman kaming napapansin na may kakaiba sa kanila at nakakaya naman kung ibababa pa namin sila. Ganyan talaga kaming magkakaibigan. Kapag nangako kami sa isang tao, talagang tutuparin namin ito
at gagawin kung ano ang naipangako namin. Pagkalipas ng ilang minuto, nung kami ay nandoon na sa tahimik na lugar, biglang nagsalita si Brian. Sabi niya na hanggang kanto lang niya silang mayatid dahil hindi na kayang pumasok ng kanyang sasakyan doon. Nagsalita naman ang babae sa tabi ko na hindi lahat daw ng daan roon ay makitid. Mayroon din naman daw maluwang na kasyang-kasya ang sasakyan. Sinabi rin niya na ituturo niya ang daan mamaya. Makaraan ang mahigit kalating oras habang papalapit na kami sa lugar. May itinuro silang daan na papasok. Tama ang sinabi ng aking katabi. Totoo ngang may daan. Malawak ito at kasyang-kasya ang sasakyan. Hindi namin inaasahan na ang daang ito ay patungo din pala sa lugar na puno ng misteryo. Ang tanging alam lang kasi namin ay yung makitid na daan na naroroon sa kabilang bahagi. Maya-maya, may nakita kaming maliit na tahanan sa di kalayuan. Kaya't tinanong namin sila kung yun na ba ang kanilang tahanan. Pagsagot nila na yun nga ang bahay nila, ay mabilis na pinatakbo ni Brian ang sasakyan. Pagdating namin, napansin namin ang bahay ay gawa lamang ito sa pawid. Pagbaba nila ng sasakyan, ay pinababa din nila kami dahil nais ro nilang ipakilala kami sa kanilang mga magulang. Nung una, nag-aalangan pa kami kasi mag-aalas 12 na at medyo inaantok na rin kami. Dahil sa kanilang matinding pagpipilit, napagpasyahan namin na sila'y pagbigyan na lamang. Akala talaga namin na mabubuting tao ang mga ito. Pero hindi pala. Dahil pagpasok namin, iba pala ang naghihintay sa amin sa loob. Hindi ang kanilang mga magulang, kundi yung 3 lalaki na bumastos sa kanila doon sa sayawan. Ngunit sa mga oras na ito, may mga pagbabagong naganap sa kanila. Naglalaway na kasi ang mga ito at sobrang pula pa ang mga mata. Ibang-iba na rin ang kanilang mga ngipin. May kumpara na ito sa ngipin ng aso. Napatingin kami ng masama sa magkakapatid dahil kasabwat lang pala nila ang mga demonyong ito. Mabuti na lang ay hindi pa nila naisara ang pinto. Kaya't nakatakbo kami agad palabas at mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan. Ngunit bago pa man umpisahan na paandarin ni Brian ang kotse, ay sinira na ng magkapatid ang mga bintana at salamin. Hindi namin inaasahan na sila rin ay hindi mga karaniwang tao. Nakakatakot panoorin ang kanilang mga buhok dahil ito'y kumikilos na tila may sariling buhay at isip. Buti na lamang may dalang balisong si Brian at ito'y kanyang isinaksak sa muka ng nilalang na humawak sa kanyang braso. Nang umandar na ang sasakyan, kaagad niya itong pinatakbo ng mabilis hanggang sa nakalayo kami mula sa mapanganib na lugar at nakauwi ng ligtas. Simula nung naranasan namin yun, ay iniiwasan na naming magpunta sa tuwing may kasiyahan doon, lalo na kapag meron na namang sayawan. Ang pangyayaring yun ay hindi na talaga namin makakalimutan habang buhay. Paglipas ng ilang buwan, nagkahiwa-hiwalay kaming magkakaibigan dahil si Brian ay nagpunta sa ibang bansa at si Albert naman ay dinala ng kanyang ate sa Maynila at ako naman ay nakikipagsapalaran sa Cebu hanggang sa nakapasok ako sa isang pabrika. Nagtagal ako roon at doon ko rin nakilala ang aking kabiyak.
Akala ko talaga na hindi na kami magkikita. Isang araw, hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng sulat mula sa aking kapatid. At natuwa ko nang mabasa ko na nakauwi pala sa Capiz ang aking mga kaibigan. Kaya't nagpa-file agad ako ng leave dahil gusto ko na silang makita. Pagdating ko sa aming lugar, nagbanding kami agad. Ipinagdiwang namin ang aming muling pagkikita. At tulad ko, mayroon na rin silang asawa at anak. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At maraming salamat din sa nagpapadala ng kwentong ito.